Bilangin ko ha. Mula buwan ng Agosto 2001 na hanggang Pebrero ng sumunod na taon, patuloy na nakakatanggap ng dividendo si Mang Arsenio sa kanyang ipinuhunan. Pero pagkatapos ng 3 buwan mula noon, nagsimula na siyang magduda. August pa lang, kinakabahan na ako. Kasi may nagsasabi sa akin, pare, withdrawin mo na. Kaibigan, withdrawin mo na. Eh, siyempre, hawak ko pa, paano kung withdrawin? Hawak ko yung advance interest. Hanggang sa October 2002, wala, nag-collapse na. Ingat ka! Tuloy na nagdagdag ng puhunan si Mang Arsenio sa kumpanya. Na kanyang napag-alaman ay nasa pagmamay-ari ng Multitel, ang kumpanyang pag-aari umano ni Rose Balajay. Noong panahon na yon, unti-unti na ring pumutok ang issue ukol sa kumpanyang Multitel na itinatag ni Rose Balajay noon pang 1998. Base dun sa Articles of Incorporation na sinabmit ng Multitel sa SEC, authorized sila na mag-engage sa lending business. But merong proviso doon na that the borrowing should not be sourced from not more than 19 investors. Majority stockholder nito si Rosario Balajay and her husband, Saturnino Balajay. Other than the personal check is the Oktubre ng taong 2002, nang pumutok ang umano'y panloloko ng grupo ng Multitel sa Madla. Ang nilabag nilang batas ay yung violation ng Republic Act 1689 in relation to Article 315 ng Revised Penal Code. Ito yung increasing the penalty for certain forms of swindling. Yung Article 315 naman, ito po yung estafa. Maliwanag na 1, 2, 3 ito kasi nga panloloko nga ito. Kalahating milyong piso sa retirement pay ni Mang Arsenio ang natangay nang pumutok ang umano'y pyramiding scam ni Rose Balajay na sa mga panahong yun ay talagang kilalang-kilala na. Ang malaking interes na ipinangako, naku ayun, tumalbog at biglang naglaho. Pero hindi lang pala doon na 1, 2, 3 itong si Mang Arsenio na masyadong mapagtiwala. Pero siguraduhin mo ha, na talagang kikita tayo. Naghulog din si Mang Arsenio ng halagang 300,000 piso sa isang kumpare. Sabi niya, Laki ng tiwala ko. pare, bagsak na yung Multitel. Baka pwedeng natitira mo dito mo na invest para makatulong naman ako sa'yo. Hilugan lang ako ng paunti-unti hanggang sa hindi na ako binayaran. Dito halos gumuho ang mundo ng pamilya. Nung una inisip ko dahil pera na wala, pinaghirapan ko. Talagang ganun Yun ang binigay sa'yo ng pagkakataon. Sa ngayon, unti-unting bumabawi si Mang Arsenio sa laki ng nawalang kabuhayan. Umi-extra itong electrician, mabawi lang ang ipinuhunan. Nasa hukuman pa rin ang kaso ng tinatawag na Queen of Pyramiding na si Rose Balajay. Pero patuloy pa rin may naloloko at nauubos ang kabuhayan dahil sa mga ganitong uri ng pagpapalago ng pera. Para kay Mang Arsenio, isa itong malaking aral na kanyang pilit kinakalimutan, kasabay ang pagbabagong muli sa isang masaklap na naging kapalaran. Bukod sa kanin, hindi din tayo nabubuhay kung walang tinapay. O hindi ba ganun ang Pilipino at hindi nyo marahil alam, moderno na rin pala ang proseso ng pagluluto ng tinapay. Sa bibisitahin nating planta, hindi gumagamit ng mga kamay sa paggawa ng Oh My Tinapay. Tinapay, masarap na pang-almusal, merienda, at pambaon saan man magpunta. Nagmula sa trigo o wheat, ang pangunahing sangkap ng tinapay, ang harina. Mano-mano o gumagamit ng kamay ang nakaugalian nating pagmasa ng harina. Pero ang paggawaang ito ng tinapay sa Laguna, aba, high-tech! Sa buong Pilipinas, tanging ang Gardenia lamang ang may ganitong klaseng teknolohiya na mula sa pagmamasa ng ingredients hanggang sa pagbalot bago ibenta ang tinapay ay
tanging ang makina lamang ang tumatangan sa mahigit 600,000 tinapay na lumalabas mula sa kanilang pabrika araw-araw. 1998 noong itinayo ang plantang ito. Dito sa Pilipinas, ito lamang ang natatanging paggawaan ng tinapay na may ganitong kamodernong mga pasilidad. Yung mga equipment natin, always high reliability. Yung process, very consistent yon. Certain temperature, certain time, lahat yon sinusunod talaga. Mula sa paghahanda ng mga sangkap, katulad ng arina, gatas, asukal at tubig, ipinoprograma gamit ang computer at ipinapasok sa malalaking imbakan bago isalin sa kanilang dough mixer. 7 hanggang 9 na minuto pinaghahalo-halo dito sa sponge mixer ang asin, ang arina at iba pang mga sikretong sangkap bago dumaan sa tinatawag nilang fermentation. Fermentation, lumalabas ng higit ang bango, lasa at lambot o gaspang ng ginagawang tinapay. Pagkatapos, muling mamasahin hanggang mabuo ang dough. Sa mixing pa lang, nagkamali na tayo. Ang susunod na mga proseso nun, tiyak may magiging problema na tayo. So iniingatan natin, tinitiyak natin na tama na agad hanggang mixing pa lang. Daraan sa makeup line ang dough. Sa prosesong ito, hinahati ang dough ayon sa itinakdang laki at timbang ng tinapay. Saka binibilog at pinakikinis bago makarating sa intermediate proofing o paunang pagpapaalsa. Ang sunod na proseso, ang molding o paghuhulma. Sa paghuhulma, inaalis ang gas o hangin ng dough, saka pinipipik at binibilog bago ilagay sa baking pan na winisika naman ng mantika gamit pa rin ang makina. Susunod ang final proofing o pinal na pagpapaalsa sa dough at umaabot ito ng halos 2 oras. Ayan, umalsa na ang tinapay na mukhang malinamnam at napakabango. Pagkatapos itong mapaalsa, ang punta naman po ng mga tinapay na ito ay doon na sa loob ng oven. Niluluto ng 25 minuto ang mga tinapay. Bukod sa mabilis na pagproseso ng tinapay, nasisiguro natin na konti lang yung paghawak ng kamay sa ating mga produkto na maaaring maging sanhi ng kontaminasyon. So yung freshness na yon, yun yung gusto nating ibigay dito sa ating mga consumer. Pagkatapos, aalisin ang tinapay sa baking pan gamit ang mga panghigop katulad nito. At mula sa pagkaluto ng lahat ng mababangong tinapay na ito, hindi ito nakahawakan ng kamay. Dadaan dito sa spiral cooling tower ang tawag. Ang lahat ng mga tinapay, dito sila pinalalamig ng 1 oras bago hiwain at balutin. Umaabot ng 6,000 tinapay ang pinaiikot-ikot dito. Pagkahiwa, high-tech din ang pagbalot sa mga ito. Makina ang naglalagay at nagsiselyo ng tinapay sa plastic. Bago lumabas ng planta, dumaraan sa metal detector ang mga produkto para masigurong walang nahalong bakal habang ang mga ito ay niluluto. Ang tinapay, hindi nagpapahuli sa pagbabago ng panahon. Nagbabago din ito ng proseso, itsura at lasa. Ngunit ang hindi nag-iiba, ang pagkahilig talaga nating mga Pilipino sa pagkain ng malambot, mabango at masarap na tinapay. Susunod na, isinumpa nga ba ang kanyang pag-ibig kaya lahat ng minamahal niyang lalaki ay namamatay? Maniwala kayo, 3 beses nagmahal, 3 beses ding nabiyuda. Kaya nga, 3 times a misis. Ang masalimuot na kwento ng pag-ibig sa pagbabalik ng Rated K.